buhay o kabiguan, ng ligaya o lungkot. Kaya marapat lamang na tanggapin si Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon. At matapos yun ay panariwain ang katapatan at paglapit sa Kanya bawat araw o day by day. Ang day by day ay naglalayong umalalay sa pang-araw-araw na pamumuhay. Narito po si Kuya Ed Lapis sa mensaheng pinamagatang Nourish Your Good Side. Romans 7:19. Instead of doing what I know is right, I do wrong. Isa sa mga observation ni Paul, alam niya ang tamang gawin, pero hindi yung tama na alam niya ang nagagawa, kundi yung mali na alam din naman niyang mali. Sa loob ng isip, ng puso ng isang tao, ay laging nagtutunggali ang tama at mali, ang maganda at pangit, ang kaakit-akit at ang kahambal-hambal. May dalawang laging nag-aawayan sa loob ng puso ng isang tao. Ang ating pag-aaral ngayon, nourish your good side. Ang alagaan, ang pairalin, ang papanalunin ay yung mabuti nating bahagi, hindi yung masama. Nourish your good side. Dear God, we thank you for this beautiful day. Salamat, Panginoon, sa lakas na patuloy niyong ipinahihiram. Mga pangangailangan namin ay pinagkakaloob. At ngayon, lumalapit kami sa inyo upang humingi ng espiritual na pagkain, pagpapala, kaliwanagan, karunungan na siyang gagabay sa amin upang mailinya namin ang sarili sa tama so we can position ourselves in the path of blessings. Be our speaker. Give us a simple message that will continue to make us change from glory to glory so we can be more and more like your Son, Jesus. Father, speak to your people, lift up your name, and in the name of your Son, Jesus, we pray with thanksgiving. Nourish your good side. So you have, I have, we all have bad and good sides. Siguro mga 3-4 years old pa lang, nalalaman na natin yan, na meron tayong mabuti at meron hindi mabuting bahagi ng ating pagkatao. Kaya sabi ng Romans 7:15, I don't understand why I act the way I do. I don't do what I know is right. I do the things I hate. At lahat ng mga nakikipaglaban sa tukso, lahat ng pinipilit na gawin yung tama, alam itong karanasan na ito. Nagdadalawang isip, nagdadalawang loob, nahahati ang puso sa gustong gawin na tama at sa gustong gawin din na mali. Romans 12:21, don't let evil defeat you, but defeat evil with good. Huwag papanalunin ang masama, pagtagumpayin ang mabuti. Talunin ang masama sa pamamagitan ng hindi paggawa ng masama, kundi sa paggawa ng mabuti. Hindi sapat na hindi mo ginagawa yung mali, dapat ginagawa mo yung tama para punong-puno ka ng tama at hindi magkaroon ng lugar yung mali. Tuwing nagdadalawang loob, nagdadalawang isip, make your good side win. Napipili ng may katawan, ng may puso, ng may isip, kung alin ang papapanalunin. Hindi talaga yun nakakalito, yun lang talagang gustong gumawa ng mali, nililito ang sarili para mabawas-bawasan ang pananagutan at konsyensya. Pero ang totoo ay napipili ang ginagawa dahil binigyan tayo ng Diyos ng free will. Kung paano tayo pumipili ng mali, ay ganoon din natin kayang piliin ang tama. Pag meron kang dalawang halaman na nasa dalawang paso, yung isa ay matinik, halaman na sumisipsip ng dugo, kumakain ng tao.
At yung kabilang halaman ay magandang halaman, namumunga ng mga bungang kahoy na kinakain ng tao imbes kumakain sa tao. Dalawang halaman, kung alin ang iyong diligin, lagyan ng pataba, alagaan, lagyan ng tamang liwanag, yun ang lalaki, yun ang mamumunga, at yun ang mananaig. So we have a bad side, we have a good side. Nourish your good side. Kung alin yung ugali mong maganda, yun ang lagi mong papanalunin. Yun ang lagi mong bigyan ng space, bigyan ng time. Kung ano yung lengguwahe mong maganda, yun ang ilabas mo sa iyong bibig, kasi may lengguwahe ka rin na di maganda na hindi dapat mamutawi sa ating labi. Kung ano yung kilos mo na mabuti, maganda, kaiga-igaya, yun ang ikilos, hindi yung masagwa at pangit. In other words, be kind. You can choose to be unkind, but so can you choose to be kind. Napipili. Ephesians 4:32, be kind and compassionate to one another. Maging mabait, maging mabuti. Choose to be kind. Napipili yon. Tuwing tayo'y natutokso na maging hindi mabait, isipin niyo mga kapatid, pwede kong piliing maging mabait. Pag tayo ay tinutokso-tokso na ng ating emosyon, dahil kaharap natin yung umagaw ng ating korona, umagaw ng ating dangal, umagaw ng ating partner, umagaw ng ating lahat-lahat, you can choose to be unkind. But you can also choose to be kind. Pag may nakagawa sa iyo ng mali, pwede mong piliin na maghiganti, pero pwede mong piliin din na hindi maghiganti. Ang pandaraya ng kaaway ay dun sa nalilimutan natin na meron tayong choice. Na meron tayong kapangyarihang pumili ng ating iaasal, ikikilos, gagawin. Pag nagpupumiglas, yung asong laki-laking gustong mangagat sa ating puso, may choice ka na talian yon at ang pawalan mo ay isang magandang bulaklak na nakangiti. It is your choice. At paano tayo magiging mabait? Stop the revenge. Isa yan sa nagpapasama sa atin at laging nananaig ang kasamaan pag nalilimutan natin na dapat na tayong tumigil maghiganti. Pag ikaw ay above 2 or 3 years old, siguro may nakagawa na sa ng mali. Lalo naman kung above 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70 years, 80, pagkarami-rami nang nakagawa sa ng mali. Paghihigantihan mo ba lahat yun? Kung maghihiganti ka, ang lagi mong papawalan yung wild, angry dog, the unkind dog in your heart. But is it good for the people around you? Is it good for you? Dapat ang isang tao dumating sa punto ng buhay na itong magpasya, natitigil na akong maghiganti. Nagtaksil sa akin ang asawa ko 10 years ago, pero araw-araw naghihiganti ako sa maliliit na bagay, sa maliliit na simangot. Hindi naman ako nakipaghiwalay, hindi ko naman siya pinahiwalay sa akin. Nagsasama pa rin kami, pero naghihiganti ako sa kanya. Mabuti ba yun sa iyo at sa kanya? May mga anak na naghihiganti sa magulang dahil sa kanilang mga perceived na mga kaapihan o kasalatan ng mga bata pa sila. Ang tagal-tagal na nun, habang buhay, gagawin mo yan. May naghihiganti sa kapatid, sa kamag-anak. Kasi yung evil nature natin, gustong-gustong maghiganti. Gustong-gusto nating balang araw, tatayo ako, dudurugin kita. Gustong-gusto nating makitang nagdurusa, gumagapang sa lusak ang mga taong nakagawa sa atin ng mali. But that is your evil nature that rejoices. It is not your godly nature. At yung binibigyan natin ng puwang, yung ating evil nature, nalulungkot yung Holy Spirit na nasa ating puso. At sa bawat kalungkutang idinudulot natin sa Espiritong Banal, pinapahina natin ang talab at puwersa nito sa ating buhay, humihina ang ating spiritual life.
At habang humihina ang ating espiritu, lalong lumalakas yung nakatirang demonyito sa ating puso. Kaya pasama ng pasama ang ginagawa natin, pakonti ng pakonti ang ating kapangyarihang espiritual upang manaig ang tama, ang mabuti, ang makadiyos. Yung pag-aalaga ng tampo, yung pagmamaktol, paghinanakit, yan ay pagbubukas ng pinto para madaya tayo ng kaaway na mas gumawa pa tayo ng mas marami pang mali. Kasi ang mamaktol-maktol, pag hindi mo pinansin, palaki ng palaki yung maktol, yung dabog. Pero pag pinansin mo naman, binibigyan mo siya ng pagkakataong ibulalas ang lahat ng gusto niyang masasamang gustong sabihin at gawin, lalong lumalaki yung monster. Stop hurting those who have hurt you. Stop getting even. Stop out-damaging those who have damaged you. Walang buting idudulot sa buhay ang paghihiganti. Parang ipis o lamok na kumakagat sa'yo, binaril mo para mamatay siya, pero nakadapo kasi sa sanoo mo, kaya butas din ang bungo mo. At ganyan ang nangyayari sa atin, yung tayo naghihiganti sa kapwa. Yes, pwede natin siyang masaktan, pero dahil tayo yung mga anak ng Diyos, merong espiritu sa atin na nasasaktan tuwing nananakit tayo ng kapwa. Hindi ka pwedeng mang-damage ng iba na hindi ka rin nadadamage. So stop your revenge if you are godly. And if you are not that godly, stop the revenge just because you are wise. Because avenging would damage the object and the avenger. 1 Peter 3:9. Do not repay evil with evil or insult with insult. On the contrary, repay evil with blessing, because to this you were called, so that you may inherit a blessing. So talagang pag sinabi nating talbog sa akin, dikit sa'yo. Ganon din ang nangyayari sa atin pagka tayo ay nagka-curse, tumatalbog din, dumidikit sa atin. Pag tayo we bless, tumatalbog din sa kanila yon, dumidikit sa atin. Because you give. And when you give, that is what you get. Because you get what you give away. And you lose what you keep. Yan ang mga kabalintonaan ng buhay, the ironies of life. Na kung anong nire-release mo to the universe, yun ang ibinabalik sa iyo ng universe, parang boomerang. You want blessing? Release blessings. You release curses? Receive curses. How else do you nourish your good side? Stop the war. Pag more than 2 or 3 or 4 years old ka na rin, siguro may nakaaway ka na sa buhay. Paano pa kung more than 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 years ka na? E di, ang dami mo na nakaaway din. At kung lahat ng away na yan ay ipagpapatuloy, hindi mo titigilan, ano mangyayari sa'yo? Pwede makabaril ka, pero nababaril ka rin. Makapanakit ka, pero nasasaktan ka rin. Gaano karaming paghihiganti ang patuloy niyong ginagawa dahil nagbibigay ng lihim na ligaya? Hindi yung ligayang nanggagaling sa Diyos. Dapat sugpuin yun. At gaano karaming giyera ang patuloy natin ginagawa? May pinsan ka na nung college days nyo ay may ginawa sa iyong mali. Ngayon, 70 anyos na kayo. Nag-aaway pa kayo dahil doon. Yung maliit na damage ng original act, dumami na ng dumami dahil minentain ninyo ang warfare. Dapat sana konti lang yung damage eh. Pero ayaw niyong tigilan, padami ng padami. Idadamay niyo pa mga anak niyo. Anak, yan tao na yan, kalaban natin. So kalaban mo rin dapat ang anak niya. So dadalhin niyo sa next generation ang away. At marami mga pamilyang makikitid ang utak, ang away ng mga magulang, nagiging away ng mga anak, nag-aaway-away din ng magpipinsan, nagiging away din ng mga apo. Kakitiran ng utak na patuloy ang gera dahil lahat kayo nasasaktan. Stop the war, the competition. Stop the urge to always win.
and stop the obsessive fortification. Yung sobrang pagpapatibay sa sarili in a defensive position. Dahil kung wala ka namang kalaban, hindi kailangan maging very defensive at laging hindi mo kailangan maging offensive. Romans 12:18, if it is possible, as far as depends on you, live at peace with everyone. Sa abot ng iyong makakaya, hindi sa makakaya nila, sa abot ng kaya mong gawin, hindi sa ginagawa nila, dahil nasa iyo ang kapangyarihan, makipagkasundo ka sa lahat ng tao hanggat kaya mo. Huwag ka makipag-away, huwag ka makipagkagulo. Stop the destructive contest, which obliges you to be on a defense-offense posture. Either nang-a-attack ka, o sobra kang nagtatanggol sa sarili para hindi ka ma-atake. It won't make you happy, it won't make you godly, it won't give you blessings. And another way to nourish, of course, your good side is to stop the lecture. Alam niyo ba, halos lahat ng tao, kung hindi man lahat ay lecturers, kahit walang professorial chairs. Laging nagle-lecture sa kapwa, dahil laging siya ang tama, mali ang iba. Laging siya ang perfect, ang iba imperfect. Stop the lecture. Stop the need to prove yourself right. And up to a point, stop moralizing. Tumigil ng kakukondena sa iba, tumigil ng kale-lecture, katetel ng mga people how to live their lives. Stop the savior complex. Hindi naman ikaw ang Messiah and Savior of the world. Hindi mo kailangan baguhin lahat ng pamilya, baguhin lahat ng tao, pakialaman lahat ng buhay, at isiksik sa utak ng lahat ang lecture mo. Hindi mo kailangang ilagay yung utak mo at ulo mo sa leeg ng lahat ng tao para ikaw lang magpaandar sa kanilang mga katawan. Magturo sa may ibig makinig, pero hindi natin kailangang igiit ang ating mga kumisa naman hindi welcome na karunungan sa buhay ng iba. Matthew 10:14, sabi ni Jesus, if anyone will not welcome you or listen to your words, leave that home or town and shake the dust off your feet. In other words, may tinuturo ka, ayaw makinig, edi huwag. Move on. Pagpagin mo ang alikabok sa iyong paa, isipin mong di ka nagpunta doon, at pumunta ka sa iba kung saan ka welcome, at kung walang mag-welcome sa iyo, umuwi ka na. Huwag mong ipagpilitan ng karunungan mo. Lahat ng tao, iniisip na sila ang marunong. May tao bang nagsabing, alam mo, ikaw mas marunong ka sa akin, so ikaw susundin ko sa buhay ko? Wala! Mas mangmang nga, mas iniisip na siya ang marunong. Ang isa sa mga palatandaan ng tunay na marunong, yung nagdadalawang loob kung marunong nga siya. Yung nag-iisip-isip na, baka naman tama ka, baka hindi ako. May paniniwala ako, pero pwedeng mali ako. Yun ang marunong. Pero yung alam ko na yan, huwag mo sabihin sa akin yan. Yun ang mga mangmang. Madaling malaman, kaya huwag ka makipag-usap sa mangmang. Mapapaaway ka lang. At bakit ka makikipag-usap sa mangmang? Bakit ka makikipagtalo sa mangmang? Kahit mamatay ka dyan, manigas ka dyan, hindi ka pa rin niya papakinggan. Kasi sa tingin niya, siya ang matalino. Sayang. Kaya sabi ni Jesus, ayaw kayong pakinggan, move on to the next house or village. Why insist? Kasi pag pinagpatuloy mo yan, naigiit, gera ang pupuntahan. Another way, of course, to nourish your good side is to stop insisting yourself on others, imposing yourself on others, para hindi ka rin maobliga to be defensive, to be offensive, magalit, at makipag-away. May mga dala-dala yung salita doon ng Diyos. Pagkatapos mamaya magtatalo, mamaya mag-aaway, mamaya nagmumurahan na, nagbabatuhan ng Biblia. Ha? Kasi pinipilit mo yung ayaw, wag. Ang utak kasi hindi yan napipilit. Meron naman, pwedeng matuto pero hindi pa siya handa ngayon. So huwag mong pilitin. Baka bukas, baka next week. Huwag mong igiit.
Hindi yung magkikita kayo sa elevator, magkasalubong kayo sa escalator, handa ka nang tanggapin ang aking philosophy, ang aking religion, ang aking doktrina. Iiwasan ka tuloy, aawayin ka. Kanya-kanyang panahon. For everything there is season and a time for every matter under heaven. Hindi ka rin pwede magtanim sa bukid pag summer kasi mamamatay lang yung tanim mo. Kailangan nabungkal na yung lupa, basa na yung lupa bago ka magtanim. Ganon din ang utak. Pag hindi pa yan nabubungkal, matigas yan, mahirap taniman. Dahan-dahan. In another way, of course, to nourish your good self and your good side is to stop the greed. Tigilan na yung kasakiman na yan. Stop the hoarding. Tama na yung wala kang tigil ng kukuha ng lahat ng bagay para maging iyo. Kahit inaagaw mo na sa iba, ninanakaw na, dinadaya na sila. Luke 12:15, sabi ni Jesus, watch out. Be on your guard against all kinds of greed. Life does not consist in an abundance of possessions. You are not defined by your possessions. And having a lot will not automatically make you secure. So, bantayan nyo yung mga sarili. Kasi isa sa mga natural human tendencies because of our sinful nature is we are greedy. Hindi tayo kontento sa what we deserve. We also get what other people deserve. Gusto natin, tayo ang may uwi. Sila wala nang uwi na blessing. Tayo na lang. Mapapaaway ka? Kakamuhian ka ng mga tao? Ang kakawian nun, mapapalagay ka sa gulo to the point that you might be compelled to be offensive, to be defensive, to be destructive. Kaya may mga masasamang bunga sa sarili natin yun. And of course, stop the judging. Stop the oversimplification of people, the demonization and labeling of people. Huwag mo sabihin laging masama yung taong yan. Walang taong 100% masama. Masyado naman siyang successful pag ganon. Perfect naman siya pag 100% siya wrong. Walang perfect. So wala rin perfectly wrong. Walang perfectly masama. Pwede mo sabihin, alam mo yung taong yan, may masamang ugali. Pero huwag mo sabihin, masama siya. Hindi pwede sabihin, napakasama mo. Pwede mo sabihin, alam mo, may ginagawa ka sa akin na masama. Pero may natitira pa rin namang hindi masama. Don't generalize. Don't oversimplify. Because when you oversimplify and you label everything as right or wrong, black or white, it gives you an excuse to be cruel to those that you consider wrong. Pag nakumbinsi mo na ang sarili mo na siya ay masama, meron ka na ngayong excuse para maging masama ka rin sa kanya. Kaya gusto-gusto natin na ile-label ang mga tao. Ay, kulto yan. So meron ka na ngayong lisensya para sila libakin, hamakin, pagtawanan. Pagka sinabi mong ito, masamang babae, yun, masamang lalaki, para bang libre ka na ngayon sa responsibilidad mong maging mabuti sa kanya. Total, masama naman siya. Kaya hindi natin ginagawa yun sa tao dahil magiging masama ang bunga nun sa ating ugali, sa ating asal. Matthew 7:1-2, sabi ng Panginoong Jesus, do not judge, or you too will be judged. For in the same way you judge others, you will be judged. And with the measure you use, it will be measured to you. Kung anong panukat ang ginagamit mo sa iyong kapwa, yun din ang gagawin nilang panukat sa iyo at panukat ng langit sa iyo. So kawawa ka naman kung ang iksi-iksi ng pasensya mo sa iba kasi maiksi din ang pasensya sa iyo ng langit. Kawawa ka naman kung ang sungit-sungit at ang higpit-higpit mo sa iba kasi magiging masungit at mahigpit din sa iyo ang langit. Remember, what you give is what you get. And the measure you use will be used on you. Kaya panalo ka kung mabait ka Pero alam nyo na, ang kapatid ng kabaitan, hindi ko mo mabait ka, magiging utu-utu ka. Sabi ni Jesus, be innocent as doves, but be wise as serpents. Alam na alam nyo ang sagot. Walang nakasagot. May tatlo pala. So, be innocent as doves, sabi ni Jesus, but be wise as serpents. Wise kayo, hindi ko mo godly kayo, nagpapauto kayo.
Nagpapabola na kayo dahil lang kayo mabait. Alam nyo naman ang kakapatid ng kabaitan ay kablangkan. Magkapatid yan, kambal. Mahirap malaman kung alin ang alin. Kaya maraming mabait ay blank. Pero hindi dapat. Kasi sabi ni Jesus, be innocent as doves, but be wise as serpents. Maging matalino. Huwag kayong manglamang, pero huwag din kayong palamang. Huwag kayong mambola, pero huwag din kayong pabola. Huwag kayong pauto, tulad ng hindi kayo nanguuto. Romans 12:3, for by the grace given me, sabi ni Paul, I say to every one of you, do not think of yourself more highly than you ought, but rather think of yourself with sober judgment, in accordance with the faith God has distributed to each of you. Huwag kayong mag-ilusyon na mas mabuti kayo kaysa sa iba. Huwag kayong umasta-asta na mas makadiyos kayo kaysa sa iba. Sabi ko nun, pero tulad ng isang taong hindi lasing at nasa katinoan, ganun ninyo isipin ang inyong sarili at sukatin ninyo ng tama para hindi mali-mali ang sobrang pagpapalaki ninyo sa inyong sarili. Romans 2:1-3, some of you accuse others of doing wrong, but there is no excuse for what you do. When you judge others, you condemn yourselves, because you are guilty of doing the very same things. We know that God is right to judge everyone who behaves in this way. Do you really think God won't punish you when you behave exactly like the people you accuse? Mabigat. Sabi, ang bilis-bilis naman ninyo na mang-usig sa iba. Pero kung susuriin nyo ang inyong mga sarili, yung iniuusig, ibinibintang, ay sinisisi nyo sa kanila, ginagawa nyo rin. So sa palagay ninyo, hindi kayo uusigin ng Diyos sa mga bagay na inuusig nyo sa inyong kapwa. So it is always safe not to judge and not to accuse people. Because the measure you give is the measure you get. 1 Peter 5:8, be on your guard and stay awake. Your enemy, the devil, is like a roaring lion sneaking around to find someone to attack. Sabi, manatili kayong gising, mapagbantay, mapagmatsyag, dahil ang inyong kaaway na si Satanas ay parang isang leon, aali-aligid, titiyad-tiyad, tahimik na iikot-ikot sa inyo. Nag-aantay lang ng pagkakataong sumalakay pag kayo'y nalingat. At maraming pagkakalingat ang tao. The moment na naging judgmental, the moment na gusto maghiganti, the moment na nagpapatuloy ng mga giyera, nagbubukas ka ng maraming pinto na pwedeng pasukan ng kaaway. Protect your good side. Defend your good side from your bad side. Nourish your good side so that it will become the strong one and the winner. Romans 7:23, but in every part of me I discover something fighting against my mind. And it makes me a prisoner of sin that controls everything I do. Siyempre, medyo exaggerated ang approach ni Paul. Dramatic ang writing. Dahil hindi naman talaga siya prisoner dahil mayroong way out. At sabi niya, yes, si Jesus ang tutulong sa akin. Siya ang nagpapalaya sa akin. At sa mga bagay na hindi ako talaga manalo, siya ang magpapatawad at magbibigay sa akin ng pagpapala sa kabila ng aking mga kabiguan. Kaya tayo may tagapagligtas. Pero malaki ang ating pananagutan na ipanalo ang giyera at our level. Sa choice level, piliin nating manalo yung mabuti kesa yung masama. Nasuklian ka ng sobra ng tinderang mali-mali. Immediately, in a split second, nagtatalo ang good and bad side mo. Sino ang pinapapanalo nyo? May mga pagkakataon na may nagkakamali, biglang hawak-hawak mo kayamanan sa pagkakamali ng iba. Nagtatalo ang good and bad side.
Pag may nagsabi sa iyong, magkano ka? Nag-iisip na agad ng good and bad side mo kung anong isasagot. Pag sinabi mong mura lang, humble. Pero pag sinabi mong doble mo, wow, panalo ang bad side. Oras na pumatol ka sa mali, nang mali rin, panalo ang bad side. Let your good side win. Make your good side win. James 4:7, surrender to God. Resist the devil, and he will run from you. Hindi mo kailangang makipagbuno, makipagbakbakan sa demonyo. Tanggihan mo lang, aalis siya. Wala siyang choice. Dahil ikaw ang namimili kung mananalo siya o hindi. So nasa sayo ang pagpapanalo sa kanya. Hindi totoong mas malakas sa iyo ang demonyo kung ang papanaigin mo ay ang Espiritu ng Diyos. And you have that Spirit in you. Sabi, resist the devil and he will flee from you. Pag natalo ka, isa lang ang ibig sabihin, nagpatalo ka kasi. Make your good side win all the time. Pag may pagkakataon na may pakinabang, your greed will take over, gagawa ka ng mali, no, let your good side win. Pag may nakakainis, may mayabang, let your good side win. Because when your good side wins, you make God win. And when God wins, because of your good military service to God, you benefit. Why will you make the devil win? When you make the devil win, you only empower the devil to enslave you more. Frustrate the devil at every turn. Let your good side win. Dear God, we ask you, clarify this in our minds. Linawin niyo po at nang makahanap kami ng napakaraming konkretong paraan para gawing totoo sa pang-araw-araw na buhay sa maliliit at malalaking bagay na ang manalo ay yung mabuti sa aming puso, hindi yung masama. That our good side will win because you are on that side, O God. And you and I will always be the winning majority. Pagbulay-bulayan natin ito, pag-isipan ng ating pang-araw-araw na buhay at maging sensitive sa pagpili kung sino ang pinapapanalo every minute, every second of our lives. Lord, in silence, let your people hear your voice. Magbulay-bulay tayo sa mandali. Ang katatapos pong mensahe ni Kuya Ed Lapis ay pinamagatang Nourish Your Good Side. Magpakailan pa man, magpawalang hanggan, pag-ibig niyo sa akin, di nababago ng hangin, kahit saan pa man, kahit na sino man, kayo'y sa aming piling, di man maabot ng damdamin. Ang pag-ibig niyo'y wagas
na di ako karapat dapat. Magpakailan pa man
Dumako po tayo sa mga hiyas ng bayan, mga kayamanan po ng ating lahi, ng ating lipi na maaari nating pagyamanin, kilalanin at itampok. At ito po ay atin ding ipamana sa mga darating pang henerasyon. Ang atin po ngayong itatampok na hiyas ng bayan ay ating mga kasabihan. Marami po tayong magagandang mga kasabihan. At bakit po kayamanan ng bayan ang mga kasabihan? Sapagkat ito po ay mga karunungan na naipon, sinala, niliglig, binuo ng panahon. Sa tagal ng ating mga karanasan bilang isang bayan, bilang mga mamamayan, bilang tao, ang ating po mga ninuno ay nakabuo ng mga salawikain na nakabase sa mga mahahaba, matatagal at malalalim na mga karanasan. Kaya dapat lamang namang pahalagahan ang mga kasabihang ito sapagkat hindi naman tayo basta-basta makakaimbento ng kasabihan sa loob ng isang araw o isang linggong karanasan. Kailangan po ang mahabang pag-oobserba sa buhay, pagdidili-dili, at pagkatapos po ay pagbubukas ng isip. Ang atin pong kasabihan na itatampok sa araw na ito ay galing sa Katagalugan, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. Talaga nga naman po, tamang-tama. At ito po ay galing sa UP Cultural Dictionary for Filipinos ni Thelma B. Quintanar at mga kasama. Uulitin ko po ang kasabihang ito. Ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok. At siyempre, ito po ay hindi naman talaga tungkol sa mga kahoy ang pinag-uusapan. Bagamat napakaganda po nung nakikita natin dito na imagery, yung kahoy nga naman na puno habang maliit pa lang at malambot pa ang mga sanga at malambot pa ang katawan at medyo likuyan o baluktot o kung saan-saan pumupunta kayang-kaya pa nating hutukin, lagyan ng suhay at iurong dito o kaya ay patigasin sa ganong patungong direksyon. Subalit kung yan ay malaking-malaki na at punong-puno na, hindi na natin yan pwedeng maiba dahil matigas na at mataas na, baka hindi pa natin maabot. At ito po naman siyempre yung metaphor na ito ay may kinalaman sa pagpapalaki ng mga bata, sa paghubog ng kaisipan, sa paghubog ng mga paniniwala at mga pagpapahalaga. Napakahalaga ang pagtuturo sa bata ng mga konsepto ng tama at mali, ng maganda at ng mga hindi maganda habang ang tao ay bata pa, habang ang kanyang isip ay mura pa, at habang siya ay masunurin pa, habang siya ay dependent pa at umaasa pa sa kanyang mga magulang o sa mga matatanda, habang siya ay teachable and impressionable, ay kailangan na dumating tayo sa talagang masusi at seryosong pagtuturo. Napakahalaga na turuan ng mga bata sa tamang panahon. Huwag po nating ipaurong-urong ang pagtuturo sa mga bata. Pag kami mga itinatanong, huwag natin sabihin, bata ka pa, hindi mo pa malalaman yan, saka na, pagtanda mo na. O kaya, ano ba, kabata-bata mo, ang dami mong tanong, malalaman mo rin yan pagtanda mo. Kailangan po maingat tayo sa pagsagot sa mga tanong, ibigay po natin ang mga sagot na tumpak at tama, at itrato natin ang mga bata na parang matanda kung ating kausap, igalang din natin sila, at bigyan natin ng mga tamang paliwanag. Tandaan po natin ang pagbabantay, ang pagtuturo, ang paghuhutok sa mga mumunting mga bata. Yan po ay magkakaroon ng panghabang buhay na epekto sa kanilang buhay. Kaya isa pong mahalaga na paalala rin sa ating mga magulang, bigyan natin ng oras ang ating mga anak, bigyan natin ng panahon na mahutok yan sa tama. Sapagkat kapag malaki na, mahirap na po yan na ibahin pa. Kaya ilapit natin sa Panginoon habang maaga, palakihin natin ang may takot sa Diyos, palakihin natin na kasama ay mga mananampalataya, nadidinig ang salita ng Diyos, mga Kristiyanong awitin, at nang sa gayon, ang batang ito ay lumaking nasa tamang direksyon. Sabi rin po yan sa Bible, train up a child in the way he should go, and when he is old, he will not depart from it. Meron po tayong equivalent niyan sa ating pong kultura, sa ating mga kasabihan. At yan po ang hiyas ng ating bayan ngayon. Kasabihang, ang kahoy na likot baluktot, hutukin hanggang malambot. Kung lumaki at tumayog, mahirap na ang paghutok.
Bakit matipid ang mga Ilocano? Pag sinuri mo yung geography ng Ilocos, on the eastern side, yung mga Sierra Madre Mountains, no? Ang tarik-tarik niyan at mahirap akyatin. And immediately on the western side, South China Sea. Ilocos is but a tiny strip of land. So given the very limited resources, ang mga tao dyan syempre to survive, had to learn how to make the most out of little and how to stretch their resources. Over the years, they have learned to be thrifty. At isa yung napakagandang survival instinct. Kaya nga sabi nila, if you want to be happy, marry a Visayan. But if you want to survive, marry an Ilocano. Nagdaan ng kahapon, iniwan ang layon, subalit kayo'y nanatili. Ako'y piring man sa bukas, tadhana'y lumipas, panatag sa inyong kandili. O Jesus, sa ulayaw, hatid sa aking buhay, magkapay sa paglalakbay, kaibigan kang tunay, tagliang karamay, kailanman di sa tamis ng iyong hiya, masakit at hirap, sadyang hindi mananaig. O Jesus, kaulayaw, gawin pang malinaw sa akin ang iyong pag-ibig. O Jesus, sa
paligid may dilim, sa pag-asa'y hitik. At kung sa panahon ba ng kasiyahan, walang pagkalimot, dalay pasalamat. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan. Pupurihin ka magpakailan pa man, aking Diyos. At kung magkaminsan di ka maramdaman, sa puso ko'y tiyak ika'y naririyan. Kahit sa dulo man itong aking buhay, ika'y aking lakas, hindi mangangamba. Alay ko ay papuri, damhin mo pagsamba, ang pag-ibig mo sa'kin walang hanggan. Sa iyo kabutihan, buhay ay nakamtan.
aking Diyos, aking Diyos. Oras na po para pansamantalang magpaalam ang programang Day by Day. Tayo po'y magsama-sama tuwing ika-6 hanggang ika-7 ng umaga, araw-araw. Magandang umaga po at mabuhay ang Panginoong Hesus!